Hello guys, good morning. At update po tayo sa bagyong Pipito. Yan. Maliwalas na po at mainit na po dito sa aming lugar. Yan. So, ngayon is November 17 po. November 17 po ngayon. Yan, 9 AM ng umaga. So, may ginawa kong So, napansin ko kasi dahil maganda naman yung panahon. Yan, yung tatlo po nating mga brownie chicken na nagkasakit na kamakailan lang last week. Nagkaroon sila ng sipon. Ginamot po natin ng Biogesic. Okay na po sila. Malakas na po sila kumain. Ganon din po sa loob. Tatlong mga binibreed natin. Hinalo na natin yung broodcock natin. Ayan o. Okay naman na sila din. Wala naman nagkasipon na. Wala nang nasundan. So siguro gawa lang dulot ng panahon. Tapos yung mga sisiw natin, dinala na po natin dito. Dahil napansin ko kasi kaya pala hindi nagkakatubuan ng mga balahibo itong mga to dahil nagtutukaan pala. Kaya kung nakikita nyo. Ayan. Halos walang balahibo sila sa dibdib. So ginawa ko, sinabit ko sila dito. Tapos ang gagawin natin, tatakpan natin dito sa likod ng sako. Kahit dito lang sa likod para hindi lang masyadong kita doon sa may kalsada. Tapos mga 1 linggo, 2 linggo, ayan o, pwede na po natin silang pakawalan para sanayin na makasama dito ng ating mga pinakawalang mga brownie chicken. So ipi-pre-range na natin sila. So maganda naman yung panahon ngayon, kaya tiniming ko rin na dalhin sila dito kasi para masanay na sila. Soon pakakawalan na natin sila kahit medyo maliit pa tong isa. Well, ito namang isa is native naman yan. Hindi naman yan brownie chicken. Itong tatlo lang na to ang brownie. Itong isa maliit kasi mas matanda yun ng 3 linggo. Yung dalawang malaki na yun mas matanda ng 3 linggo yun. Itong dalawang native saka itong itong isa na to brownie chicken, yan yung magkaedad. So ngayon ito lang muna yung update ko. Wait lang. So nagle-labor ngayon si Mingming. Hindi ko alam kung gaano katagal ito magle-labor. Nag-iingay na siya napapansin ko Not sure kasi hindi pa po ako expert sa dating sa kambing. Pero maingay na kasi si Mingming. Ngayon, tingin niya. Ayan malaki na yung puwerta niya. Tapos yung dede niya busog na malaki na malaki. Ayaw na niya magpagalaw. Ayan. Yung dalawa nating native chicken, ayan. Okay naman sila. Yung mga baboy natin okay din naman. Ito pa nga, may mga dalawang sisiw na mga kapitbahay. So ayan kita nyo, maaraw na dito sa amin. Maganda na ang panahon. So okay naman. Pati yung baboy dun sa taas okay din naman. Wala naman, hindi naman kami masyado naapektuhan dito dahil dulo lang naman kami. At sa tingin ko gumana yung prayers natin. Hindi masyado dito sa atin. So thank you kay Papa Jesus. Thank you sa Diyos Ama. Pinakinggan po ng Diyos Ama ang ating dasal. Itong dalawa na to okay din naman. So ayun. So may plano ako. Bala ko maglagay ng upuan dito sa loob Kasi pag nagbuntis na yung inayang baboy natin, pag malapit na rin siyang manganak, meron tayong may standby dito sa loob.
Tapos mag-extend tayo dito sa harap. Kahit trapal lang ulit. Lagay tayo dito. Mga hanggang dito. Para hindi tayo masyadong pasukin ng tubig dun sa loob. Mahirap kasi pag malakas ang ulan guys, pumapasok dun sa loob yung tubig. Kaya gumawa ko ng kanal dito ayan, pansinin nyo. So para makontrol yung yung tubig na hindi pumasok dun sa loob, bigyan ko ng kanal. So yun lang guys. God bless po sa ating lahat at wala pang masamang nangyari dito sa summer. Sana po pray ko na lang din po yung nasa malalayong lugar, lalo na po dun sa may Catanduanes, Bicol area, Bicol region, saka yung mga dadaanan pa ng bagyo papunta sa Central Luzon. Sana po maging okay po kayo, maganda po kayo sa bagyo kasi hindi po biro ang super typhoon, malakas po yan. Kami po, lalo na po ako, na-experience ko po ang super typhoon, talagang sobrang lakas po ng super typhoon Yolanda. Talagang naubos po lahat dito ng aming kabuhayan. So ingat po kayong lahat dyan mga kababayan ko. Ming. So tingin ko medyo happy na si Mingming, 'di ba? Naka-smile na kasi tapos na yung bagyo. At least nakaraos sila. So yun lang guys. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Sumagot pa. Bye bye.